Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan, labis po ang aming pagpapasalamat sapagkat Ikaw ang Diyos na makapangyarihan at tapat sa iyong mga pangako, sa iyong mga lingkod. Panginoon, nakakatiyak po kami na kahit po kailan, hindi kami nagkamali sa pagtugon sa iyong panawagan. Hindi kami nagkamali sa paglaan ng oras, panahon at maging buhay namin sa paglilingkod sa iyo. Sapagkat napakarami na pong taon sa buhay namin na sinubukan naming mabuhay sa sarili naming kakayahan, sa sarili naming karunungan at lakas. Subalit napatunayan namin, Panginoon, na hindi po namin kaya ang mabuhay na wala ka sa bawat isa sa amin. Kaya't narito kami, O Diyos, nagsusumikap na mapakinggan at marinig ang iyong mga salita. Handang magpaturo, Panginoon, para ang bawat buhay ng bawat isa ay makalakad sa kalooban ng Panginoon. Nakakatiyak po kami, O Diyos, na sa gitna ng mga pandemyang ito, mga salot na dumarating, mayroon kaming katiyakan na sa mga lingkod mo ay hindi mo pababayaan. Pagpalain mo ang bawat pamilya, bawat sambahayan, pagpalain mo ang bawat sa amin narito. Umaasa kami na ang hapong ito ay muli mong pagtatagumpayin. Sa pangalan ni Jesus, say Amen. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. Handa na ba kayong makinig? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, handa ka na bang pagpalai? Anong sagot? Amen. Amen. The Gospel of St. Matthew, chapter 28, verse 16 hanggang 20. Atin pong pakinggan ng mainam. Matthew 28, verse 16 to 20. Ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya ay sinamba nila, bagamat may ilang nag-aalinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismahan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga magulang, mga kapatid, mga prayer partner, at sa mga batang nandito, ito ang pinagpalang salita ng ating Panginoon. Pinupuri na namin, Panginoon Jesus. Hindi natin palakpakan, silawan at kaya. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, sa hapon na ito, sa ayaw mo't sa gusto, pagpapalain ka. Gusto niyo yon? Amen! Amen. Ako rin gusto ko rin. Palapakan muli natin ang Panginoon. At pwede na po tayong maupo sa presensya ng Panginoon. Sa linggong ito, mga kapatid, ang ating gospel ay about sa Trinity. Amen?
Sabihin mo, Trinity. Trinity. Or in other terms ay Triune God. Maraming mga tao na tayo ay pinapersecute sa ating belief sapagkat ang Katoliko daw ay may tatlong Diyos. Amen? Sapagkat hindi nila siguro naintindihan or ganun ang kanilang pag-interpret sa tinatawag nating Trinity or Triune God. But of course, even the Catholic Church ay tinuturing ang Trinity as a mystery. Amen? When we say mystery, it is beyond our understanding. Ito ay lampas sa iyong pag-analisa. Ito ay lampas sa iyong kakayahan na intindihin. Amen ba? Ito ay lampas doon sa abilidad nating intindihin, mga kapatid, sapagkat ang word na Trinity, mga kapatid, ay isang hiwaga. Buti pa ang mathematics, kahit gaano kahirap, nakakakuha tayo ng output. Amen ba? Ang mga academic subjects, mga pinag-aaralan sa mundo ito, mga scientists, mga kapatid, kahit gaano kalalim, kahit gaano kahirap, ito'y napag-aaralan nila, mga kapatid. But when we say the word Trinity, ay ito, sabi ko nga uli, it is beyond our understanding, sapagkat ito ay mahiwaga, sapagkat ito ay galing sa Diyos, mga kapatid. Amen ba? Sabi ng Bible in Isaiah, mga kapatid, my ways are higher than yours. My thoughts are not your thoughts. Ang sabi ng Panginoon, ang aking isipan ay mas mataas kaysa sa inyo. Ang aking pag-iisip ay hindi kagaya ninyo mag-isip, mga kapatid. And that's why, maraming mga tao na hindi naglilingkod kasi hindi naaabot ang gusto nilang maintindihan sa pamantayan sa spiritual na aspeto. At napakapalad mo na kahit ikaw, kapatid, ay hindi pa natin lubusang maintindihan, nandiyan ka pa rin. Amen ba? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ayun ka pala. O diba? Nandito tayo, bagamat hindi natin lahat maiintindihan, mga kapatid. Hindi natin maintindihan. Even the mga pinaka-fathers natin sa ating church, mga kapatid, ay hindi ito talaga ipinapaliwanag based on their own ability. Pero sila'y nagbibigay ng example, maraming mga pare, maraming mga nagtuturo nito para ibaba ang level. Nakikinig ba kayo? Ibaba ang level ng hiwaga at kahit papaano sa mababaw at mababaw nating pag-iisip ay magkaroon tayo ng kaunting pagkaunawa. Amen ba? May narinig akong example na ito'y nagustuhan ko about sa Trinity sapagkat sa dami-dami ng paliwanag ng Trinity, mga kapatid, ay hindi talaga, marami talagang kumbaga compare mo doon, pero lahat ay tumatama based on our own ability kung paano natin iintindihin. Ang Triune God daw, or three person in one God, ibig sabihin kasi ng Trinity, three person in one God. Kaya babaliin ko yung sinabi ng iba na tatlo daw yung Diyos natin. Three person in one God. Iba doon sa iisang Diyos, mga kapatid. Ay sa tatlong Diyos, amen, mga kapatid. Naalala ko, isabihin ko sa inyo yung paliwanag na napakinggan ko. Ang Trinity daw ay parang yelo. Ang yelo daw ay parang Father, God the Father. Makikita nyo, pag linagay mo yan sa pitcher, maya-maya nagiging tubig na yan. Pero yelo pa rin yun at naging tubig pa rin. Ang tubig daw, ang yelo daw ay galing sa tubig. Amen ba? Pero dalawa ng component, yelo at saka tubig. Yung sa labas daw ng pitcher na yun, mayroong moist. Amen ba? Another component na naman. At ito'y tinuturing na Holy Spirit. Makikita nyo sa isang yelo, may tatlong kang nakita, yung tubig at yung moist sa labas. Amen ba? Nakukuha niyo, mga kapatid. But anyway, kung hindi pa rin natin naintindihan, okay lang kasi hindi naman talaga pwedeng intindihin yun. Kaya nga sinabi ko kanina sa inyo, hiwaga yun, mga kapatid. But of course, alam nyo, maging pinakamatalinong saint, na i-share ko lang sa inyo sa St. Augustine, ay matalino, pinag-aralan niya ang Diyos base sa kanyang sariling pag-iisip. Amen ba?
mayroong term na naaalala ko yung tinatawag na theodicy. Hindi siya theology, theodicy. Di ko naalala yung malalim na term na yan. Pero sa pagkaunawa ko, inaaral na ang Diyos base sa kanyang perception, mga kapatid. At sa kanyang pag-aaral ay hindi niya lubusang naintindihan. Kahit tayo, sa paglilingkod natin, ilang taon ka nang nag-ELSA, marami tayong mga malalaking katanungan. Amen ba? Tayong lahat ay may malaking katanungan sa isip natin na hanggang ngayon ay hindi mo kayang unawain. Nakukuha nyo? Pero nandiyan ka lang because you believe na mayroon talagang Diyos, mga kapatid. Amen ba? Si St. Augustine, ganun yung kanyang karunungan, pinagana niya yung kanyang pagiging matalino hanggang sa dumating na siya ay kinapos sa kanyang pagpaliwanag kung ano at sino ang Diyos. At base sa kanyang conclusion, doon pala sa mga limitasyon ng ating pag-iisip, doon pala sa limitasyon ng ating pag-aaral, nandoon pala yung tinatawag na faith. Sabihin niyo, faith. Pag hindi mo na kaya ng kakayahan mo, pag hindi mo na kaya ng isip mo, pag hindi na kaya ng doktor, hindi na kaya ng abilidad natin, that was the time that faith will work. Kaya tanungin mo ang iyong katabi, kapatid. May pananampalataya ka ba? Maiintindihan ang word na Trinity kapag tayo ay may faith sa ating church, sa ating Catholic Church, mga kapatid. Kaya nga maraming tao ay litong-lito ang isip, palipat-lipat ng religion, palipat-lipat ng community, pero hindi niya pa rin natukoy ang gusto niya. Amen ba? Sapagkat napakaiwaga ng kapangyarihan. Pero ang pinakamahalagang bagay na maintindihan natin ay kung ano at sino ang dapat nating lapitan bilang isang taong nilikha. Amen. Sa hapong ito, mga kapatid, hindi tayo tututok doon sa Trinity na yon. May gusto ang Diyos na ipaintindi at ituro sa hapong ito, mga kapatid. Sabi niya sa ating gospel na ating binasa, mga kapatid, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Walang kulang, wala tayong pwedeng i-deny. Sapagkat the triune God ay mayroong gustong ipagawa sa atin. Na tayo ay humayo, mga kapatid. Amen ba? We are called for a mission. Amen. Totoo na may mga personal needs tayo. Tayo ay may mga ibig, may mga gusto na mangyari. Pero ang kahulugan talaga ng paglilingkod natin ay mission. Pero alam nyo, sa likod ng mission na yun, nandoon yung pagpapalang hinahanap-hanap mo. Amen ba? Sabi nga ng teacher namin, mission before ambition. Amen. Mag-mission ka muna bago ka mag-ambisyon. Amen. So ito yung gusto ng Panginoon. Pag nakita niya ang desire natin sa pagpapagamit niya sa atin. Sasamahan niya tayo all the time. Hindi kanya lulugihin. Pero minsan, isang taon ka lang naglingkod, nagtiis, akala mo ang Diyos ang may utang sa iyo. Amen ba? Minsan nakapaglingkod ka nung matanda na tayo, nung may edad na tayo, 5 taon pa lang, 20 taon pa lang, nung hindi mo makamtan yung gusto mo, akala mo wala ng Diyos at ang Diyos ang may utang sa iyo. Eh sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, hindi ang Diyos ang may utang. Kapag alam mo at ikaw ay tiyak sa puso mo na hindi walang utang ang Diyos, hindi ka magre-reklamo sa paglilingkod. Sige ka lang ng sige sapagkat sinisikap mo na maabot yung pamantayan ng gusto ng Diyos na mangyari sa paglilingkod mo. Tandaan niyo, mga kapatid, lagi ko ang sinasabi nung unang-unang paglilingkod ko, kay El Shaddai hindi payamanan, hindi pagalingan, kundi patamaan ng relasyon sa Kanya. Pag tumama ang relasyon natin sa Diyos, yun ang kinakanta ng mga choir na wala ka nang hahanap-hanapin pa.
Pero kung sa kabila ng paglilingkod natin, sa kabila ng pagiging Kristiyano natin, nagre-relibo ang isip at utak mo, ang puso mo, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi tayo at wala tayong katiyakan sa puso natin. That's why we must be confident enough na sa pagpapagamit natin sa Diyos, siya ang bahala ng mga dakilan. Isang beses, may napunta akong bahay, napakalaking bahay. Ang magulang nila, ang kanyang mga anak, mga professional. Pero alam nyo, ang nakakatuwa, yung mama nila, walang mataas na pinag-aralan. Hindi siya marunong daw masyadong magbasa, magpenta. Pero yung kanyang anak, mga professional. Ang gara ng bahay, siguro yung asawa niya nakapag-abroad din. Pero alam ko naman na may source of income sila. Sabi ko, mother, ang gaganda ng mga diploma mo. Lahat professional ang anak mo. Ano pong sikreto niyo sa inyong pamilya maliban sa pera at ang gaganda ng mga titulo ng anak mo? Ikaw naman, brother, parang hindi ka preacher. Sabi ko, bakit ano yan, lola? Isa lang ang sikreto dyan. Huwag kang bibitiw sa paglilingkod. Pag bumitiw tayo sa paglilingkod, wala nang ibang Diyos na hahanapin mo. Wala nang ibang El Shaddai, wala nang ibang Yahweh na pwede nating tawagan at paglagakan ng tiwala na. That's why, kapag inilagay mo ang tiwala mo, ang buhay mo sa kamay ng Diyos, hindi ibig sabihin ang gusto mo ay makamtan mo. Kundi ibig sabihin, you submit yourself, you submit your whole being to God at alam mo na hindi na ang gusto mo ang gagawin mo, kundi ang gusto ng Diyos. Amen. Nakakatuwa, sabi nga ng foundation, nag-create ng Youth for El Shaddai. Kasi karamihan daw sa gawain, medyo may edad na. Sabi ko nga kay Brother Agagad, sana maisipan pa ng ministry na magkaroon ng Kids for El Shaddai. Kasi minsan naiiwan talaga yung mga bata, ang topic natin pang matatanda na. Amen ba? So iba naman yung ministry ng kabataan. Pero alam niyo mga kapatid ko sa Panginoon, napakahalaga na maintindihan natin na ang bawat isa ay mayroong ministry. Amen ba? Sometimes akala mo naglalaro lang mga bata, pero may naitatanim yan. Maniwala kayo sa hindi once na ikaw ay nasa piling ng Diyos. Sabi nga kung saan ka nakalugar, pag naumulan, mauulan ka doon. Ganoon yung presensya ng Panginoon. Ganoon yung biyaya ng Diyos mga kapatid. Amen ba? So, bawat isa sa atin, kapag isinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, mayroong siyang gustong ipagawa sa iyo. Tanungin mo ka ang iyong kapatid. Alam mo na ba ang gustong ipagawa ni El Shaddai sa iyo? Huwag niya nang sagutin niya. Siguro kasi ang alam niyo kung anong hinihingi mo. Diba? Minsan ang tanong natin, ano ang gusto natin o ano ang gusto ng Diyos? Minsan balik ka rin natin, kapag tinanong mo kung ano ang gusto ng Diyos, makikita mo yung gusto natin, siya lang bahala. Because He is more all-knowing than us. Mas maganda ang plano ng Diyos kaysa plano mo. Kaya ang dami nating plano, ang dami nating gusto, nagkamali tayo, nabigo tayo because we only rely on our own understanding. Pero kapag inilagat mo, sabi ng Proverbs, we must commit to the hands of God, to the Lord, whatever we desire. Amen ba? So mga halaga mga kapatid, na nandiyan ka, hindi lang para maupo. Yung ating mga kapatid na i-pray nyo kanina, yun ay bunga ng paglilingkod nyo. Sabi ng Panginoon, isang kaluluwa ang mailapit mo sa Kanya, libo-libong anghel ang magpupuri sa kalangitan. Amen ba? Nung una akong tawagin ng Panginoon, hindi ko pa na-define yung aking sarili kung bakit ako tinawag ng Diyos. Tinawag kasi ako sa pag-operator ng sound system. Maliit lang na sound system, isang speaker lang. Alam niyo, sabi ng pare, Brad, mayroon doon speaker, bumili ka ng wire. Binigyan niya ako ng pera, dinaya ko pa nga yung pare eh. Opo, kasi yung sukli di ko na binigay. Electronics eh, magaling mag-discarte ng mga pyesa-pyesa. So, kinibig ko doon sa gawain. Anong gawin?
Anong gawin sa paglilingkod ko? Marami akong narinig na mga preacher. Ako ay taga-operator ng sound. Alam nyo, ang gawain noon, alas 6. Pero napunta ako alas 3. Ngayon ang gawain alas 7. Napunta alas 8. Kanina nandito ako maaga pa. Anyway, ako naman yung mali. Alas 3 pa lang simula dito, di ba? Ang aga-aga ko dito, sinabihan ko na ngayong asawa ko kanina, mamaya na ako kasi ako na siya napunta, magpunta ka na kasi may traffic yun. Yun aga talaga ako. But anyway, nung tinawag ako ng as operator, but anong gawin? Itinatanim na ng Diyos sa isip ko. Yung mga workers, ang sisipag. Ako yung nagigitara minsan ng El Shaddai, kasi marunong din ako mag-gitara kahit pa paano. Pag walang-wala na talaga, natutugtog na ako. Amen ba? Pagkatapos ng gawain, binibigyan niya ako ng 100 pesos. Palibhasa sa electronics ako, akala ko bayad sa pag-operate. Isang beses, hindi nila ako binigyan ng lab operate. Sa sunod na Sabado, sinabihan ko yung sister, hindi kayo nagbayad ng Sabado. Nung ma-realize ko, nakakahiya pala yun. Kasi sa mga Kristiyano, hindi ganun ang pananalita. Kaya nga binabago natin. Kasi nagbago tayong pananaw. Hindi na bayad kundi leftover. Nakikinig ba kayo? Pero alam niyo, sa totoo lang, in myself, nung tinawag ko ng Panginoon, not for any, yung unang goal ko, ito yung baka kalalagyan ko electronics, baka dito na ako mag-iikot. Hanggang isang araw, sinama ko ng preacher sa opisina ng El Shaddai. Hindi na pag-ooperate, napakinggan ko na yung word of God. Sabi ko, ano ba dito mag-ooperate ako? Makikinig. Kasi nga, yung utak ko ay sa pag-ooperate pa. But along the way, na-define ko na ako pala ay may gustong ipagawa ang Diyos. Kaya sabihin mo siyang katabi kapatid, sa pakikinig mo, may ipapagawa sa iyo. Amen. Mayroon tayong mission mga kapatid. Hindi mo na kailangan magkuha pa ng visa, ng passport, para tayo ay makapag-share. Yung matanda sa amin, pag magkakaroon na ng gawain, pupunta na yan. Ganyan na ang lakad niya. Brother Tito, ganyan lang. Sabi ko, saan ka madam? Susundin ko yung mga attender. Sabi ko, gawain di ko ito magagawa. Pero alam niyo, magtataka ka, maaga siyang nagsisimula. Pero na-realize ko, sa dami ng malalakas tumakbo, ito pang matanda to ang magtutulong. Di niyo ba na-realize yun? Tayo may mga kakayahan kayo, may lakas kayo, may abilidad kayo. Kaya natin gamitin for the glory of God because you are qualified by God. May mission ka, tinawag ka ng Panginoon. Hindi lang para sa ating kapakinabangan mga kapatid. God's calling is not only our own gain, but it is the lifestyle that God wants us to be. Ito yung uri ng buhay na gusto ng Diyos na mangyari sa atin. Sa lugar ng Bicol, meron doon malayo sa may parte ng Karamuan, kung may taga-Bicol dito. Sa lugar doon ng Kabakungan, ng mga 2000 na yun, wala pang kuryente doon. Ang kuryente doon ay malaking generator. Nailaw ng paggabi, alas 6 hanggang alas 9. Kaya pag alas 6 hanggang alas 9, akala mo mga isdang natubigan. Nakakita na kayo ng isdang natubigan bigla. Ang iingay. Pero alam nyo, dahil walang kuryente, ang lifestyle nila, wala silang pinagkakaabalahan ang gawain ng Diyos. Pag umaga, yung mga choir practice kasi ang gawain hapon. Pag gabi, may kanya-kanya ng trabaho. Pero nung magka-kuryente na, unti-unti nang nawala ang mga attendant. Kasi meron ng video okay, karaoke, may mga TV na, may kaagaw na ang Diyos. Sometimes, hindi natin lifestyle ang paglilingkod natin. Sometimes, libangan lang natin. Doon ko nakita, yung mga natira, hindi lang nalilibangan yung paglilingkod. Kahit nagka-kuryente na, kahit may mga TV na sila ay meron pang longingness. Meron pa silang kauhawan sa salita ng Diyos. Amen ba? Maraming humingi ng mga prayer request nung makamtan yung gusto nila, tumalikod sa Diyos.
Ibig sabihin, yung panawagan nila, hindi talaga para gamitin ng Diyos, kundi para makuha ang gusto nila sa Diyos. Nagigit niyo ba, mga kapatid? Kaya nga sa ibang Christian community daw, pag may bagong attender, welcome! Ikaw ang bagong bibig ng Diyos. Ikaw ang bagong kamay ng Diyos. Ikaw ang bagong paa ng Diyos. Na taga-abot, taga-lakad, taga-sundo, taga-tingin. Ikaw yung bagong mata ng Diyos. Ikaw yung bagong tenga ng Diyos na pag may problema, handa kang makinig. Alam niyo, sa counseling, ang pinakamalaking trabaho ng counseling, hindi yung mag-advise. Yung papakinggan mo ang lahat ng mabibigat na sinasabi mo. Amen ba? Pag may taong nagsumbong sa'yo, huwag kang advice ng advice. Pakinggan mo lang ang sinasabi niya. Habang nakikinig ka, ipanalangin mo. Kasi kapag ang tao'y umiiyak pa, hindi niya pa maiintindihan ang i-advise mo. Ang gusto niya lang ay mag-unload, mawala ang kabigatan. Yung wala kang gagawin at makikinig ka lang sa may problema at mananalangin ka sa Diyos, sobrang tulong mo at buhay pa ang ililigtas mo. Pero kung habang nakikinig ka, sinasay mabuti nga sa'yo. Nakikinig ka. Kung may kaaway ka o kinaingitan ka, buti nga sa'yo, bahala ka dyan. We are called by God for a great commission. It is an authoritative command directed by God to His disciple and indirect to us. Hindi na ang Diyos. Yung sabi ng kayo sa kanyang unang mag-aalaga. Kaya there is no higher calling. Yung maglingkod ka sa Diyos. Nung ako'y tanungin ng mga classmates ko, nag-aral po ako sa St. Paul Academy sa private school. Makalipas ang mga 10 taon, yung mga kaklase ko, pari na, may mga negosyo na, professional na, mga masteral na. Sabi niya, "Oy, shit, kumusta ka na? Kumusta na classmates? Anong trabaho mo?" Sabi ko, "Brad, preacher lang ako, Brad." Ang pananalita mo hindi pang preacher, sabi niya. Yung palang classmates ko ay mayaman na, may negosyo na, may 2 pharmacy, drugs pharmacy. At si mayaman, pinumusta niya ako, "Kumusta ka na?" "Eto, taga-lingkod-lingkod lang." Kasi parang na-intimidate po ako. Pero na-realize ko na, mali pala talaga yung ginawin ko. Amen ba? Hindi naman ibig sabihin magyayabang ka. Amen. Kasi sabi ko, buti pa ito establish yung buhay nila. Amen ba? Pero, nagkamali ako, mas mayaman pala ako, lingkod pala ako ng Shaddai. Kaya sabi ko, pag na-inggit ka sa mayayaman na yon, na hindi mo alam, nagkamali ka ng pinainggitan. Kasi kung ikaw nag-El Shaddai, meron kang kapayapaan sa puso, meron kang katiyakan sa buhay, masigit kang mayaman sa mayayaman. Sometimes nagkamali tayo ng pinainggitan in the sense na hindi lahat ng mayayaman ay matagumpay sa literal, sa spiritual na aspeto. Hindi ba? Kailangan nila ng kapayapaan because the more na dumadami yung kayamanan nila, the more na sila ay lumalaki yung responsibility. Amen. Pag bumili ka ng bagong kotse at wala kang garayan, hindi ka makukomportable, mamumulwego ka lang. Amen. May bumili ng kotse, walang garahehan. Hindi makatulog, may tinitingin sa garat. sa terrace. Maya-maya sisigawan yung mata. Amen ba? Anong ibig kong sabihin? Kapag tayo ay nabuhay sa mundo ito, na wala sa tamang wisyo, hindi ka magiging. Hindi ka makikipaghabulan sa bagong model ng kotse. Hindi ka makikipaghabulan sa mga taong mga professional. Makipaghabulan ka kung paano ka magiging payapa sa harapan ng Diyos. Amen ba? Kaya mga kapatid, napakahalaga ng panawagan ng Diyos. Sa aking paglilingkod, naranasan ko yung masasaya, yung masasarap, yung mga magagandang pangyayari. Nung nasa Lawag City ako, buhay hari.
Mamaya-maya, kakatukin ka sa opisina, Brad, punta na tayo sa gawain, nakahanda ka na ba? Naghihintay na yung kotse. Tapos idadrive through ka sa magandang restaurant. Sometimes, kung sa sarili ko lang, sino ba ako para pag-abadahan nila? Pero naiisip ko, hindi ako, kundi ang aking amang nasa langit, ang pinag-ilit ko. Amen ba? Kaya yung bahay namin, naging quarters ng mga preacher. Yung tatay ko nang may sakit, yung mga preacher doon sa kwarto namin natitira, kasi yung area namin, ito yung bahay namin, medyo malaki-laki talaga. Tapos, yung itong preacher nandun sa amin, mga 5, 3 ganyan. Tapos yung tatay ko, naghugas dito, may tigil sa paghuhugas. Sabi ko, tayo, wag mo nang asikasuhin mga preacher na yan. Sila nang bahala mag-asikaso ng hugasan. Sabi niyo, maglingkod. Ito kung pinalikan ng tatay ko. Tama naman. Sabi ko, tama na yung ginawa mo yan. Huwag ka na magpagkapako. So, dapat ma-interpret natin ang ayos. Di ba? Kailangan maintindihan natin yung mga ito. Maglingkod tayo ng out of love, hindi out of understanding. Hindi ba? Ginawa ko yun sa tatay ko na huwag ka nang magtrabaho dyan. Hindi dahil ipinagkait ko sa preacher, kundi dahil mahal ko rin ang tatay. Kuha nyo yung point. Ganun sa buhay natin, mga kapatid. Once you do something not out of any anumang motibo o mga nasa likod niyan, maiintindihan ka ng Diyos. Sabi ng professor namin noon sa evangelization, alam nyo, kapag pakibuksan pa ang inyong pag-iisip kasi mabigat itong pananalita. Sabi ng professor namin, alam nyo yung mga tao na hindi pa naglilingkod. Tapos nagka-problema sa buhay. Tapos mumurahin nila yung Diyos. Hindi magagalit ang Diyos, maiintindihan sila. Kasi alam naman ng Diyos na wala pa siyang alam sa Kanya. Pero tayo na marami ng alam. At maghinanakit pa sa Kanya. At marami ng ipinaranas. Magdaramdam ang Diyos. Amen ba? Kasi imbes na tayo ang maging dahilan ng kanyang calling to be like model of Christ. Magdaramdam ang Diyos natin. Kaya nga sabi ng Bible, we are like a salt na maging panlasa ng mga nasa palibot. Pag magluto ka ba ng gulay, kailangan mong lagyan lahat na kaparehas din ng gulay ang asin? Hindi naman, di ba? Kunting asin lang, naglalasa na yung daming gulay. At pag nadamihan mo ng asin, aalat ko. Ibig sabihin, yung kunting-kunting ikaw, yung maliit na ikaw, ay pwede kang maging nasa sa malaking community ng iyong barangay. Amen. Lagi tayong makakamta natin yung pag-commission ng Diyos sa atin. Hindi mo na kailangan maging preacher, maging worker, o ano pa man. Ano ang maitutulong mo? Ano ang magagawa mo sa panawagan ng Diyos sa bawat araw-araw ng buhay? Amen. Pag kami nagbabangka ng sa ilog, pag may nakatip ako, hindi ko talaga titigilan na mag-kwento-kwento. Pag may kausap ka kasi na hindi pa Kristiyano, nagsisimula ka palang magbangkit ng Israel, tatagilid na yan. Di ba? Di ba ganun yung mga tao, hirap akayin, di ba? At pag mayroon kang sasabihin sa kanya, binabago niya na yung topic, amen ba? Amen? So mga kapatid, mayroong panawagan ang Diyos sa atin. Mayroong gustong ipagawa ang Diyos sa atin. Kaya nga, napakahalaga na sa araw-araw nating buhay, patuloy nating pag-aralan. At ang Diyos ang bahala sa atin, at ang Diyos ang bahala sa pamilya natin. Lagi kong sinasabi sa prayer ko, Lord, isa man ang maglingkod sa aming sambahayan, idadamay niya ang ating buong sambahayan. Hindi ba? Kung idinamay niya ang ating buong sambahayan sa paglilingkod natin, pwede rin idamay ang ating pamilya sa mga mali nating magagawa. Kuha niyo? Totoo mga kapatid. Sabi nga ng isang nanay, ang masakit sa akin, hindi yung ako ang magkasakit. Ang masakit sa atin, yung nakikita ko na ang ating anak na nasasaktan. Amen?
Ang Diyos hindi siya natutuwa na ang kanyang nilikha ay maghirap lang. Nilikha niya ang lahat, pero inabuso ng lahat. Kaya ang Panginoon hindi tumitigil na magpili, tumawag na magiging dahilan ng kabutihan ng mundo ito. Amen. Pag ako ay nandiyan sa Ambel City, yung matatanda na talaga, nagmamadali. Sabi ko, ito talaga yung pagkilos ng Diyos. Sa isang gawain na, alam nyo, nung nabuhay pa si Brother Dante Armenta, napunta ko sa isang prayer meeting, yung mga taga-postal, yung mga sa kabilang ilog, ang dala-dalang tubig container, ipapabless. Sabi ni Brother Dante, mga kapatid, mag-bless na tayo. Itaas ang mga daladalahan. Bitbitin ng matanda yung container. Alam mo, nanginginig na siya, tulad niyang binababa. Sabi ko, tayo, ibaba mo na yan. Hindi sabi, itaas eh. Nakuha niyo, my point is we have faith in God. Kahit mahirap na gagawa natin, sapagkat mayroon tayong lakas na galing kay Diyos. Mapagpalang hapon, tumayo ng kapayo mga katapat. Ikaw ang siyang pag-asa ko. Sa'yo ang buhay ko, ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang nais mo, Diyos, ikaw ang siyang pag-asa.